Magkatapos madukot ng aking inampon na kapatid ang aking anak na babae, ang asawa kong pulis kapitan na si Lin Wei, ay inaresto ang aking inampon na kapatid na si Lin Hihao, dahil sa katuwiran. Ngunit pagkatapos ng 5 pagtatanong sa loob ng 5 taon, si Lin Hihao ay pinalaya ng walang taso. Ang ika-7 pagtatangka ni Sacha ay walang nagawa. Umuwi siya ng pagod. Walang ebidensya laban sa kanya. Magkaanak na lang ulit tayo, sabi niya. Niyakap ko siya at umiyak buong gabi. Ginabukasan, direkta kong itinapon ng kanyang inampon na kapatid, si Lin Hihao, sa isang nangukay ng ukay at sinimulan ang isang lip na broadcast sa buong network. Ngumiti ako sa kamera, asawa, mayroon kang 5 pagkakataon na ibigay ang ebidensya na nahanap mo. Kung hindi, bubukalan ko ng isang pala ng lupa ang kanyang mukha. Sa huli, ikaw mismo ang pupunta at magtatayo ng libingan para sa iyong inaampon na kapatid. 3 minuto pa lamang simula ng broadcast, ang bilang ng mga non-viewer ay mabilis na umabot sa halos 500,000. Sa kamera, sa isang liblib na lupain sa labas ng bayan, mayroong isang bagong ukay na pariham ang ukay. Si Lin Hihao ay nakahiga sa ilalim ng ukay, nakatali ng lubid at ang kanyang bibig ay nakasiksik ng basahan. Suot ko ang isang itim na windbreaker, nakatayo ng walang ekspresyon sa tabi ng gilid ng ukay. Maay pala sa aking paanan, kasama ang tumpok ng sariwang ukay na lupa. At sa kabilang bahagi ng screen, ang balisa ay ang aking marangal na asawa, si Lin Wei, ang kapitan ng pulisya. Tigilan mo. Nababaliw ka na ba? Ano ang hindi natin pwedeng usapan sa bahay? Ayos siya sa kanyang uniformen pulis, nakatayo sa harap ng pader ng istasyon ng pulisya na may nakasulat na Kataruan at Habad. Sumikigaw sa akin sa pamamagitan ng kamera. Tiningnan ko ang kanyang balisar na mukha sa malaking screen at ngumiti, bahay. Lin Wei, matagal na akong walang bahay. Na yun, gusto ko lang makita ang isang bagay. Ang mga komentong lumalabas sa live stream ay scroll ng baliw. Nako, ang tindi agad sa simula. Totoo bang ililibing niya ang isang tao ng buhay? Asawa niya pala si Lin Wei. Ang henyo na detektiv na nakalutas ng maraming malalaking kaso. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Baliw na yata siya. Bukod sa lahat, ang lalaking ito ay talagang may lakas ng loob na live stream ng pagdukot sa kapatid ng isang pulis. Siya ay isang walang awa na tao. May problema ba sa nasa itaas? Ito ay pagdukot. Illegal ito. Ano ang ibig mong sabihin na may lakas ng loob? Tawagan agad ang pulis. Habang pinapanood ang screen na puno ng mga akusasyon, medyo lumuwag ang tensyonadong ekspresyon ni Lin Wei. Inayos niya ang kanyang postura at nagkaroon ng opisyal na tono. Ang kaso ni Chen Meng, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa nagbebenta ng taon na patay na. Matagal nang natapos ang kaso. Hindi ko maintindihan kung ano pa ang gusto mo. Tigin mo agad ang iyong ilegal na kilos at palayain si Hihao. Para sa kapakanan ng ating kasal, tutulungan kitang makahanap ng pinakamahusay na abogado. Hindi ako nagsalita, tahimik lang akong yumuko, pinulot ang pana, sumalong ng ikang dakot ng basang lupa na may mga ugat ng damo, at pagkatapos, sa isang kumpas ng aking pulso, ang lupa ay direktang sumaboy sa mukha ni Lin Hihao. Agad siyang naling taong putik, nagpupumiglas ng husto sa hukay at naglalabas ng mga iyak. Ang ekspresyon ni Lin Wei ay nanigas. Ibinato ko ang pala ng malakas sa lupa. Lin Wei, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi habang nakaturo sa screen. Hindi ka maglakas, loob. Kinuha ko ang ikang maliit na USB mula sa aking bulsa at inihangpas ito sa harap ng kamera. Isang pagkakataon, itinaas ko ang isang daliri. Lin Wei, 5 taon na. Binigyan mo ako ng 5 perpektong ulat ng pagtatapos ng kaso. Na yun ay mayroon ka lamang 5 pagkakataon na upload ang encrypt na folder sa iyong computer, na may password na iyong policeid, sa internet, ng buo. Bawat pagkakataon ay 1 oras.
Kung hindi ko ito makita pagkatapos ng isang oras, bubukalan ko ng isa pang dakot ng lupa at ibubuhos ito sa hukay, na ililibil ang mga bukong ni Linzihaw. Tutulungan kitang punuin ang hukay na ito ng tuluyan. Isang naka-encrypt na folder na may police id bilang password. Maraming impormasyon iyan, hindi. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa naka-encrypt na folder? Isipin mo, nakakatakot talaga, lahat. Ano ang gama dito? Pulis ang asawa niya, hindi ba normal na may confidential files siya? Ang lalaking ito ay naghahanap ng nanggulo. Oo, sa tingin ko ay labis siyang naiinit sa kanyang bayaw at gusto maghiganti gamit ang kaso ng kanyang anak na babae. Hindi pa ako nakakita ng ganoong walang awa na lalaki. Ang opisyal na account ng pampublikong seguridad ay naglabas din ng isang agarang abiso, Ginoong Learn Streamer. Ang iyong mga kilos ay seryosong ilegal. Kasalukuyan naming sinusubaybayan ang iyong lokasyon. Ang lambat ng mustisya ay malawak at walang nakakatakas dito. Kuminto na ngayon. Hilya. Natawa ko. May mga kaibigan akong tumulong sa akin, sa mga maliliit na trick na ito. Ang aking ip ay nakabarat tayo, at ang signal source ay umikot sa dark web ng maraming beses. Sa kanilang teknolohiya, hindi nila ito magagawang i-crack sa lalong madaling panahon. Lumipas ang oras minuto por minuto. Walang nagawa ang pulis, paulit-ulit lamang na naglalabas ng mga babala sa pangpublikong screen. Galit na galit ang mga netizens, marami ang sumugod sa mga opisyal na account ng pulisya upang magtanong. Sa huli, ang pulisya ay naglabas lamang ng isa pang abiso, na nagsasaaga sila ay nagsisikap para sa isang teknolohikal na paglaban at pinayuhan akong huwag maging kampante. Itinaas ko ang aking poso at tiningnan ang aking relo. Pagkatapos ay tumalon sa hukay, tinapakan ang kamay ni Linhihaw ng isang paa. Itinaas ko ang pala, tinatardit ang kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni Linhihaw sa takot, iling ng balim. Ibinaba ko ang pala ng malakas, nang walang ekspresyon. Crack. Isang malutong na tunog ng pagkabali ng buto ay malinaw na umalinamaw sa buong network sa pamamagitan ng mikropono. Ngumna ko na malalim at muling itinaas ang pala sa aking ulo. Tinatarget ang mukha ni Linhihaw. Habang malapit nang bumagsak ang pala, tigilan mo. Ang boses ni Linwei ay baluktot. Lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. Ibibigay ko sa iyo. Huwag mo siyang hawakan. Isang dokumento ang mabilis na ipinproyekto sa livestream. May pamagat, ulat ng pagsusulis at psychological stain ni Chenmin at posibilidad ng pagtakas mula sa bahay. Sinuwi ko ito. Ito ay talagang isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ang ulat na ito, mula sa isang kilalang institusyong psikolohikal, ay umabot sa mahigit 10 pahina, na naglalarawan sa aking anak na si Mingming bilang may malubhang oppositional defiant disorder. Ito rin ay siyentipikong nagpatunay na may 70.0% posibilidad na siya ay kusang tumakas mula sa bahay. Ngunit tiningnan ko lang ito bago itinaas ang pala at hinampas ito ng malakas sa mukha ni Linhihaw. Malakas na bumagsak ang matalim na gilid ng pala. Ang sigaw ni Linhihaw ay agad na umalinaw sa buong libyeb na lupain. Patuloy na dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Ilang ngipin, haro sa dugo, ay nahulog sa putik. Fen. Linwi samin verfestan sa tibok na tamerer shook 3 times. Ibinigay ko na sa iyo ang ulat. Ano pa ang gusto mo? Tinalaki ko ang ulat, pinapatingin sa lahat ng malinaw. Sa tingin mo ba ay lahat ng netizens sa buong bansa ay tanga? Ang aking anak na babae ay laging nangunguna sa bawat pagsusulit, at ang kanyang mga award ay nakatuping buo sa isang pader. Ngayon sila sabi mo sa akin na mayroon siyang problema sa pag-isip. Nanong manghula sa ilalim ng tulay ang nagsulat ng ulat na ito. Pagkatapos magsalita, direkta kong pinatay ang projection, nakatitig ng malamig sa camera. Ninwi, huwag mong subukang lokohin ako ng ganitong uri ng bagay. Walang simbiya. Nalupang namutla ang mukha ni Linwei. Tang mga netizens ay sumabog din,
Hindi ba scientifico naman ang ulat na ito? Walang kinalaman ang psychological problems sa academic performance. Maraming yenyo ay paranoid. Ang profesional na kakayahan ni Lin Wei ay kinikilala sa buong bansa. Ano ang alam mo? Isang may bahay, tungkol sa psikolohiya. Palayain niyo siya, bilis. Sa tingin ko ay may demonyo na siya, hindi talaga maintindihan. Ngumiti lang ako at tiningnan ang aking relo. Mahal, mayroon ka pang 4 na oras. Ninumiknap herself on Cotado, starin at ni-intently. Ang kaso ay ganoon la. Ano ba talaga ang gusto mong ibigay ko? Alam mo sa iyong puso. Tinitigan ko siya ng matindi. Kung talagang pinapahalagahan mo ang mabuting inampon mong kapatid na ito, huwag mo nang siyangin ang kanyang oras. Nagnalit ang ngipin ni Linwick. Kung talagang gusto kong linlangin ka, magtitiis ba ko ng 5 taon? Nakahanap na sana ako ng simpleng dahilan para isara ang kaso. Hindi ba? Bahagya kong itinaas ang aking baba. Ibig sabihin lang niyan ay hindi kasing simple ng pagtatapos ng kaso ang gusto mo. Dumami ang pagtutol online. Marami ang nagsabi na ako ay walang utang na loob at pinabayaan ng isang dedikado at mabuting asawa. Nagpapalit din ng account ang mga negosyador ng pulis. Nagpapadala sa akin ng mga pribadong mensahe, matiyagang sinusubukang kumbinsihin ako. Binaliwala ko silang lahat, nakaupo lang sa tabi ng hukay, paulit-ulit na tinatapik ang lupa gamit ang pala. Tapos na ang oras. Tumayo ako. Tinitigan ako ni Lin Xiao ng may takot na mga mata. Chen Feng, isang mahina, ngunit may autoridad na boses ang umalingaw-mau. Bigla akong lumimon. Sang matandang babae na nakasuot ng kipao, na mukhang masigla, ang lumabas sa harap ng kamera. Siya ang aking diyanan, ang ina ni Lin Wei, isang retiradong opisyal. Pa, bakit ka narito? Ang ina ni Lin Wei ay nakatayo sa harap ng kamera, nakasandal sa tungkod, mukhang malungkot. Anak ka, paano ka naging napaka? Walang pakialam. Hindi masyadong umuri si Lin Wei sa loob ng 5 taon dahil sa kaso ni Ming Nen. Hindi mo ba siya kayang bigyan ng kapayapaan ng isip? Hindi ako makapaniwala sa aking mga tainak. Pa, ibig sabihin ba ay ako ang nagiging walang rason? Bumuntong, hininga siya, mariin tinapik ang lupa gamit ang kanyang tukod. Kami ay pamilya ng opial. Kailangan nating bigyan ng prioridad ang mas malaking larawan at paratilihin ang imahe sa lahat ng bagay. Kung magkakagulo ka ng ganyan, paano pa makakabangon si Lin Wei sa trabaho? Sa tingin ko, kayo ang walang katuwiran. Itinungo ko ang kamera, lumalabas na ang aking emosyon. Tiyan ang anak ko, hindi isang kasangkapan para sa inyong pamilya na ipagpalit sa imahe o pag-angat sa karera. Isang buhay na tao ang nawala, at ngayon kayo ay dumating dito upang pag-usapan ng mas malaking larawan. Nang buntis ang aking asawa, ikaw ang nagsabi na ang isang babae ay walang halaga at kailangan niyang magkaanak ng lalaki. Ngayon wala na ang aking anak na babae, at ganito ang pakikitungo mo sa akin. Namula ang matandang mukha ng aking giyenan, pagkatapos ay nagalit ng husto. Nagsasalita ka ng kung ano. Baliw ka lang, natawa ako at bigla kong hinugot ang basahan sa bibig ni Lin Sihang. Habang malapit na siyang sumigaw ng isang salita, kinuha ko ang isang sako ng apog na pulbos sa tabi, pinunit ang isang butas, at malamig nang umiti sa kanyang madugong, lasog na mukha. Tinhihao, naaalala mo ba? Patayong araw bago nawala si Mingning 5 taon na ang nakalipas. Bakit mo silamahan si Lin Wei sa ospital para magparaglad? Biglang tumigil ang iyak ni Lin Gihao. Nagad na umampis ang kanyang mga pupin. Lumapit ang aking diyanan sa kamera. Nanginginig ang bosit. Minibitang mo siya. Kailan nagparaglag si Hiao at Uy. Riet din si Lin Gihao. Nagsimulang sumigaw ng baliw. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ginawa. Ate, ma. Nagsisinungaling siya. Matindi ang titigo sa screen. Ano? Ma. Sasagutin mo rin ba siya? Paus siya.
Pagkatapos ay agad na bumalik sa kanyang matuwid na kilos. Shenfen, ang iyong walang batayan na akusasyon ay lalo lamang magpapalala sa iyong kasalanan. Ngumiti ako ng mapanukso, tiningnan ang oras. 2 pagkakataon na ang nasayang mo. Nagsisimula na ang ikatlong 1 oras na countdown. Umupo ako, gumuguhit ng mga bilog sa lupa gamit ang pala. Aalala si Linwei na naglalakad sa harap ng kamera, bumubulong kay nanay niya. Huling 10 minuto, nagsimula akong magbilang. 540 segundo. 539 segundo. Wala akong sinasabi. Ano ba talaga ang gusto mong ibigay ko? Si Linwei ay malapit ng masira. Galit na galit din ang mga netizens. Totoo ba talaga? Sana'y binigay na niya. Pinipilit lang niya si Linwei na magpalsipika ng ebidensya. Gustong sirain ang kanyang reputasyon. Oo, sobrang masama niya. Paano magiging ama ang ganitong klaseng lalaki? Mas nalason pa ang puso niya kaysa sa ahas. Lampas sa aking imahinasyon. Shenfen, gumising ka, ay. Daddy. Isang malambing na boses, parang matalim na kutsilyo, ang biglang tumusok sa aking puso. Lanigas ako, pagkatapos ay biglang tumayo. Sa 5 o 6 na taong gulang na batang babae ang lumabas sa harap ng kamera, umiiyak ng walang humpay sa screen. Tainmen. Neddy. Sa kamera, ang batang babae, na halos kamukha ng aking anak na babae, ay umiiyak ng napakalakas na halos hindi na makahinga. Mingmen, paano ka narito? Hindi ka ba dinukot? Ganap na gulo ang aking puso. Paano ito posible? Nadi. Ayoko talagang umuwi. Wala itong kinalaman kay Mommy o kay Uncle Sihaw. Agad na umimpis ang aking mga pupil. Nanap na sumabog ang damdamin ng mga netizens. Nako, mayroong ganoong kalaking twist. Kaya, pagkatapos ng lahat, ang paslit ang tumakas mismo. Alam ko na, halata namang may problema sa iisip ang lalaking ito. Ang pagiging possessive niya ay napakalakas. Paano ito matitiis ng isang bata? Gaano kahina ang amang ito para itulak ang kanyang sariling anak sa ganito? At ngayon ay dinudukot pa niya ang kanyang bayaw. Hindi ka paniwala. Mahigpit kung hinawakan ang pala. Nengmin, huwag kang matakot. Sabihin mo kay Daddy ang totoo, ano ang nanlari? Saan ka nang galing? Tinuruan ba nila kayong sabihin ang mga bagay na ito? Nalo siyang umiyak. Hindi. Galit lang ako sa iyo. Palagi mo akong aaralan ito at iyon. Hindi ako malaya. Galit ako sa iyo, Daddy. Hinayla ni Linwei ang batang babae sa kanyang mga bisig. Tinitingnan ako ng may halo ng kalungkutan at akusasyon. Shenfen, naririnig mo na ba ngayon? Ikaw, ang iyong nakakasakal na ibig ang nagpatakas sa ating anak na babae. Bigla akong natawa na may pakiramdam ng kaluwagan. Linwei, saan mo nahanap ang ganoong aktres? Hindi, kuya. Hindi pa rin niya aaminin. Ito ang sarili mong anak. Shenfen, mayroon ba siyang cognitive disorder? Hindi na niya makilala ang sarili niyang anak. Shenfen, hindi ka ba maniniwala, kahit sa sinabi ng iyong anak? Mayroon ka pa bang kahit kaunting pagkatao? Galit na galit si Linwei. Hinawakan ko lang ang buhok ni Lin Hihao. Pinilit na ang kanyang madugong, lasog na mukha ay nakaharap sa camera. Kinuha ko ang sako ng apog na pulbos at bahagya itong inalog sa kanyang ulo. Mabilis na bumagsak ang puting pulbos. Ngumiti ako. Linwei, akala mo ba talaga sa loob ng 5 taon na ito, ang ilo sa iyong aaral sa hating gabi ay laging nakabukas pa sa trabaho? Biglang nanlaki ang mga mata ni Linwei. Nawala ang ikatlong pagkakataon. Itinaas ko ang sako ng apog na pulbos. Tinatarget ang mga mata ni Lin Hihao. Nadi, biglang itinaas ng batang babae ang isang recorder. Ito ang iniwan ni Ate Mingming para sa iyo. Hinaya ko ang ulo ni Lin Hihao palayo.
Ang apog na pulbos ay mas mababa sa 1 sentimetro mula sa kanyang mga mata. Ikang recording. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa recorder sa kamay ng batang babae. Lumapit si Lin Mei at pinindot ang play. Isang malambing na boses ng bata ang lumabat mula sa recorder. Umiiyak at naghihinanakit. Nadi, aalis na ako. Huwag mo akong hanapi. Nadi mo akong sinisigawan at sila saktan. Naloko nang makita ka. Sabi ni Uncle si Hao. Dadalhin niya ako parang makahanap ng bagong daddy na mahal ako. Napakabait niya sa akin. Nagkatapos ng static na tunog, natapos ang recording. Ang boses, ang tono, madin ang bahagyang list kapag nagsasalita, ay eksaktong katulad ng akin anak na si Mingming. Paulit, kulit akong nakinig. Ang pariralang iyon, bagong daddy, ay pa ang isang lasong kutsilyo na paulit na humihiwa sa aking puso. Nadi, bumalik ka na, Nis. Umiyak ng puso ang batang babae. Hindi pinansin ni Lin Wei ang batang babae, nakatingin sa kamera. Shenfei, alam mong hindi mo karaniwang gusto si Hihao. Nadi mong iniisip na ipinadala siya ng nanay ko para subaybayan ta. Ngunit hindi mo pwedeng ibuhos ang lahat ng galit mo sa kanya. Ang anak natin ay natakot sa iyong history at ito ay isang katotohanan. 5 taon din akong imbestiga at kinailangan kong tanggapin ang katotohanan ito. Hindi sa naniniwala sa akin, hindi mo ba rin pinaniniwalaan ang sinabi ng sarili nating anak? Ang sako ng apog na punbos sa aking kamay ay bumagsak sa lupa na may phone. Nagikha ng ulap ng puting alikabok, na ikinatakot ni Lin Sihao. Hinawakan ko ang aking telepono, nakikinig sa ulit na recording, malalaking luha ang bumagsak sa screen. Ang mga salitang iyon. Ganoon ba talaga ang tingin ni Mingming sa akin? Nagkamali ba ako? Ningmen, ito ba talaga ang sumama kay Lin Hihao mag-isa? Nasawa, lumambot ang tono ni Lin Wei. Dapat ka nang humintong. Hindi pa huli ang lahat para huminto. Nadalhin kita sa pinakamagaling na psychologist. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Bigla, isang napakahinang tunog sa likuran sa recording ang nagparamdam sa akin na parang nahulog ako sa isang ukay ng yelo. Sa isang iglap, ang lahat ng dugo sa aking katawan ay nanigas. Ang recording na ito ay sinkese. Bigla kong kinuha ang pala mula sa lupa at marahas itong ibinaba sa bintihi ni Lin Sihao sa hukay. Aray! Si Lin Hihao ay sumigaw ng hindi makatao. Sa pamamagitan ng putik at tuyong tubig, ang mapurol na sakit ay nagpalamnam sa kanya. Shenfeng, ang mga pupil ni Lin Wei ay marahas na umimpis, na parang tinusok ng karayom. Tiningnan ko ang oras, ang aking boses ay walang anumang init. Nagsisimula na ang countdown ng ika-4 na pagkakataon. Baliw ka. Isa kang baliw na hindi na magagamot. Sinipa ni Lin Mei ang upuan sa tabi niya. Ang kanyang perpektong imahe ng pulis ay nagkapira-piraso sa pag-uga ng kamera. Muling lumabas ang babala ng pulis, natukoy na namin ang iyong tinatayang lokasyon. Papunta na ang mga pulis sa lugar. Agad na ibaba ang iyong mga armas at sumuko. Parpak pa rin ang mga sinasabi nyo, lubusan ding nabaliw ang mga netizens. Ibinato na ang recording sa mukha niya, ayaw pa rin niyang umamin. Naano pa katagal gusto nang niyang itong magpanggap. Gusto lang niyang mangikin, sigurado namang matagal na niyang kinamumuhian ang kanyang bayo, at na yun ginagamit lang niya ang pagkakataong ito para maghihiganti. Nakakadini. Pausang kamatayan. Kailangang hatulan ng kamatayan ang ganitong klaseng tao, kung hindi. Sino pa ang maglalakas, loob na makipag-ugnayan sa mga kamag-anak sa hinaharap? Makalipas ang 50 minuto, halos nagmamakaawa ang boset ni Lin Wei. Mahal, para sa kapakanan ng bata, pakiusap, itigil mo na ito, okay? Papalayakin ko si Hao mula ngayon. Putulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Masaya ka na ba? Ngumiti ako,
na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Tatinin mo ba ay ginawa ko ang lahat ng ito, dahil lang sa nagsiselos ako sa iyo sa kanya? Nagulat si Lin Wei. Natuloy na lumipas ang oras. Lumapit ako sa gilid ng ukay, sumalok ng isang pala ng lupa, at ngumisi. Na yun, ang lalamunan. Itinaas ko ang pala direkta sa itaas ng mukha ni Lin Hihao, at malapit ng ibuhos. Sumigaw siya ng paos, nagpupumiglas ng gusto, ngunit ang kanyang nakataling katawan ay hindi makagalaw. Pulis, bang, kuwa gumalaw. Pulis. Bigla akong luming. Ilang sasakyan ng pulis ang umaruront na, pilalibutan ang liblib na lugar. Ilang SWAT officer ang sumugod, nakatutok sa akin ang kanilang mga madilim na barin. Isa sa kanila ang mabilis na lumapit, gumawa ng isang standard na aresto, idiniin ako ng mariin sa lupa. Sumugod din si Lin Wei, pinatay ang LED broadcast equipment. Tumakbo siya sa ukay at tiningnan si Lin Hihao. Nababalutan ng dumi at putik, nanlalaki ang kanyang mga mata sa galit. Nalam mo ba na ang ginawa mo ay sisira sa nalalabing mong buhay? Ang aking mukha ay mariing idiniin sa malamig, putik na lupa. Ang aking mga braso ay nakapulupot sa likod, nang walang kahit kaunting puwang upang lumaban. Wala akong magawa kundi panoorin ng mga paramedics na buhatin si Lin Hihao mula sa hukay at bigyan ng emergency na pagdamot. Nakikita si Lin Hihao na nanginginig ng walang kontrol. Si Lin Wei, na may nanlilisik na mga mata, ay sumugod ngunit pinigilan ng kalapit na pulis. Shenfen, kahit hindi ka masentensyahan ng kamatayan, gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa aking buhay para mabulok ka sa kulungan. Papabayaran ko sa iyo ang pinakamasakit na presyo para sa iyong mga ginawang mayon. Nagkakagulo rin ang mga netizens sa iba't ibang platform. Go, Team Lin Wei. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Pedisyon para sa awa. Dapat siyang iwanan ng lahat. Ang ganitong uri ng bayo na mamamatay, tao ay hindi dapat palampasin. Mukhang talagang wala na akong takas sa pagkakataong ito. Bigla akong natawa. Ang mga ngipin ni Lin Wei ay nagngangalit na halos mabasag. Nago ka, naglakas, loob ka pang tumawa. Sa sumunod na segundo, isang pulis na responsable sa pagkolekta ng ebidensya ay biglang napasigaw sa gulat. Team Linernin, itong recorder. Ang recorder na ninamit ni Lin Wei bilang ebidensya kanina ay konektado na ngayon sa isang computer ng isang technical police officer. Last screen, isang linya ng pulang teksto ang malinaw na ipinapakita, natukoy ang maraming bakas ng dugtong na audio. Sira na ang orihinal na file. Agad na naligas ang mga kalangnan sa mukha ni Lin Wei. Itinulak niya ang pulis sa tabi niya at sumugod sa computer. Imposible. Imposible ito. Kumunot ang noo ng technical officer. Itinuturo ang sangwarang grass sa screen. Team Leader Lin, tingnan mo dito. At dito. May malinaw na mga palatandaan ng pagputol at frequency overlay. Ito ay isang klasikong deepfake. Naaaring gayahin ang boses. Ngunit hindi maitatago ang mga putol sa ambient sound. Sa madaling salita, peke ang bagay na ito. Tinitigan ako ni Lin Wei, ang kanyang mga mata ay parang magbubuga ng apoy. Shenfen, ikaw ang gumawa nito. Humanap ka ng isang tao para peki ng ebidensya para idiin ako. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa iyong mga krimen sa ganitong paran? Lumingon siya sa mga opisyal sa tabi niya. Biglang tumaas ang kanyang boses. Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Aaksaya lang siya ng oras. Itinago niya ang totoong Lin Hihao. Ang nasa hukay na yon ay hindi si Hihao. Habang pinipigilan ng dalawang SWAT officer, ngumisi lang ako nang marinig ito. Lin Wei, natataranta ka na. Bakit mo siniseryoso ang mga salita ng isang baliw? Hindi siya makapagsalita sa aking sagot. Nagtagal, dinala ako sa ikang sasakyan ng pulisya para sa hiwalay na interogasyon. Ang ilaw sa interogasyon mo ay nakakakilabot na puti. Ang pinuno ng Special Task Force ng CTBO, si Leaderson, ang personal na nagtanong sa akin. Shenfen, ang iyong kaibigan na si Ajay,
isang nangungunang domestic order expert, ay umamin na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ang pagdukot ay isang malubhang krimen. Kung may nangyari talagang masama kay Lin Hihao, gugugulin mo ang nalalabi mong buhay, pinutol ko siya. Niederson, nang humingi ako ng tulong kay Agay. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ni Lin Hihao. May sinabi siya noon, ang isang taong tulad niya ay hindi karapat, dapat mabuhay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Natigilan si Liner, son. Nagpatuloy ako, gusto kong live broadcast ulit. Gusto kong ilabas ni Linwei ang lahat ng nasa loob ng naka-encrypt na folder niya. Kumunot ang noo ni Leader San. Sinabi ni Team Leader Lin na iyon ay mga confidential na file na may kinalaman sa kanyang mga kasong confidential. Natawa ako, umalinaw ang tunog sa interrogation mo. Confidential sa sarili niyang mga sikreto, ang ibig mong sabihin. Ang kaso ng anak ko ay isinara 5 taon na ang nakalipas. Anong mga sikreto ang maaaring itago ng isang saradong cake file? Maliban ko, may itinatago siyang ibang ebidensya. Ebidensya na hindi niya magawang ipakita sa kahit kanino. Naghihinala ako, tumalin ang tingin ko, nang mapagkunwaring matandang iyon, ang diyanan ko, ay kasangkot din sa pagtatakip ng katotohanan. Ang aking mga salita ay nagpatigil sa hangin sa silid. Shen Fein, alam mo bang sinasabi mo? Siyempre, alam ko. Numingin ako sa wing mirror, na parabang nakikita ko si Linwei na nanonood sa kabilang panig. Linwei, hayop ka. Maglakas, noob ka bang pumasok at harapin ako? Bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok si Linwei, ang kanyang mukha ay sobrang dilim na parang may tutulong tubig. Shen Fein, tapos na ba? Tigil ang galit sa kanyang boses. Ibigay mo si Hihao, at kalimutan na natin ang lahat. Nad, aalala ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Tiningnan ko siya at tinanong, salita sa salita, Linwei, sabihin mo sa akin, si Lin Hihao ba ang iyong perpektong nilikha? Ninala mo siya mula sa probinsya, tinuruan kung paano manamit, kung paano magsalita, kung paano mambola ng babae. Inubog mo siya mula sa isang probinsyano upang maging ang imahe na gusto mo. Ang kinahuhumalingan mo ay hindi siya. Ito ay ang abnormal na pakiramdam ng konmo na nakukuha mo sa paglikha sa kanya. Tama, ba? Nayanig ang katawan ni Linwei, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ano ng kalokohan ang pinagsasabi mo? Kalokohan. Nalupang lumamig ang ngiti ko. Kaya ang anak ko, ang dipetong ito na hindi dapat kuminal ay kailangang burahin. Naman ba? Dahil nakanambala siya sa paglangaw mo sa iyong obrang maestra. Tumahimik ka. Nawalan ng kontrol si Liwi. Sinuntok niya ang mesa, lumikha ng malakas na ingay. Shen Fein, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng mawalang besehang akusasyon. Aksidente ang pagkamatay ni Mingmin. Wala itong kinalaman kay si Hao. Ang kanyang reaksyon ang mismong nagkumpirma sa aking mga hinala. Sakto noon, tumunog ang telepono ni Leader San. Pagkatapos sagutin, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang pumasok. Ipinapakita ang screen ng telepono kay Lin Bei. Team Leader Lin, tingnan mo ito. Isang video ang nagpe-play sa telepono. Nang episena ay sa magabong pribadong club ng lungsod. Si Lin Hihao ay nakaluwag sa sahig, malakas na sinasampar ng isang mayamang negosyante. Ayip ka, nilandi mo pa ang asawa ko. Sino ka ba sa tingin mo? Kunin mo ang perang ito at umalis ka sa lungsod na ito. Kapag nakita-kitang muli, babaliin ko ang mga bintin mo. Sa dulo ng video ay isang screenshot ng isang back transfer record. 5 milyong yuan. Pangalan ng tatanggap, Lin Hihao. Ang petsa ng transfer ay 1 buwan bago nawala si Mingmin. Agad na namutla ang mukha ni Lin Mei. Kailan ito nang langi? Paano ko, hindi nalaman? Arami kang hindi alam, sabi ko ng malamig. Akala mo ipinadara siya ng nanay mo para bantayan ka.
Nalihi. Binabantayan ka niya para sa iba. Nakala mo siya ang iyong inosenteng maliit na bulaklak. Nali. Siya ay isang halamang kumakain ng tao na hindi mo man lang kilala. Umatras si Lin Wei, napasandal sa pader. Imposible. Ito ay dapat na isang dipki. May nag-friend sa kanya. Desperado siyang kumapit sa kanyang huling pag-asa. Oo. Dapat itong dipki. Gusto ko ng technical analysis, bumunto, hining na si Leader Sun. Nasuwi na namin. Totoo ang video. Totoo ang tester record. At sinabi ng taong nagbigay ng video na ito ay nakuha mula sa isang relo ng telepono ng bata. Tumingala si Lin Wei. Nakatingin sa akin. Sinelubong ko ang kanyang tingin. Tamar. Relo ng telepono ni Mengmen. Noong araw na nawala siya, nasira ang relo, pero palihim kong pinalitan ang memory card. Inabot ako ng 5 taon at hindi mabilang na mga eksperto para ma-recover ang 30.0% lamang ng nasirang video sa loob. Ninwi, hindi tumakas sa bahay ang anak ko. Natuklasan niya ang maruming gawain ng mabuti mong kapatid at pinatahimik siya. Sandaling iyon, tuluyang gumuho ang depensa ni Lin Wei. Napaupo siya sa isang upuan, blangko ang kanyang mga mata. Bumulong, paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Tumayo ako, lumapit sa kanya, at tumingin pababa. Ngayon, ibigay mo ang laman ng naka-encrypt na folder na iyon. Ibigay mo sa akin na ang USB drive. Nanginginig si Lin Wei. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata puno ng pag-alinlangan at takot. Hindi sinasadgang hinawakan niya ang kanyang bulsa, kung saan nakatago ang isang USB drive. Habang malapit na siyang magdesisyon, biglang tumunog ang intercom sa interrogation room. Report, Leader Xiao. Report, Leader Xiao. Natagpuan na si Lin Hihao, tumingala si Lin Wei, may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Agad na binuksan ni Leader Xiao ang live video feed mula sa eksena. Lumipat ang screen sa isang madilim na basement. Si Lin Hihao ay nakatali sa isang upuan, magulo ang buhok, puno ng lunga ang mukha. Isang lalaking nakamaskara at nakaitim ang may hawak na electric stun button sa kanya. Inalis ang busal sa bibig ni Lin Hihao. Agad siyang sumigaw ng buong lakas, "Ate, tulungan mo ako, Kitchefen ang may plano nito." Lumapit ako sa mga negosyanteng iyon para tulungan kang mangalap ng ebidensya ng kanilang katiwalian. Ate, hindi mo pwedeng ibigay sa kanya ang USB drive. Iyon lang ang pag-asa natin. Tumingin si Lin Mi sa screen, alinlangan. Dahan niyang binawi ang kamay na iniabot sa akin. Senfin, ano ba talaga ang nangyayari? Ang boses ng kaibigan kong si Epsin, na binago ng voice changer, ay umalinomaw sa bayman. Officer Nin, tigilan mo na ang kalokohan, binit. Naglabas ng asol na kisap ang dulo ng stun button. Ate, tulungan mo ako. Ang mga iyang at sigaw ni Lin Hihao ay narinig sa screen. Napapikit si Lin Wei sa sakit. Sa wakas, na para bang nakapagpasya na, idinilat niya ang kanyang mga mata at marahas na itinulak ang USB drive sa akin. Teto, habang malapit nang dumampi ang aking mga daliri sa drive. Bang! Sinipa ang pinto ng Bigman. Ilang SWAT officer ang bumaba mula sa itaas, agad na sinupi si Atkane. Natagumpay na nailigtas si Lin Zhao. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Wei. Mabilis niyang kinuha ang USB drive at ibinalik sa kanyang bulsang. Chen Feng, dabigo ang plano mo. Nahulaan kung mayroon ka pang ibang galaw kaya nakipaglaro ako para mailabas ang mga taong mo. Na yun, wala sa inyo ng kasabwat mo ang makakatakas. Lumapit sa akin si Leader Xiao, seryoso ang ekspresyon. Sinken, pagdukot, pagpete ng ebidensya, at pagtatangkang gumawa ng isa pang krimen. Ang maraming pagkakasala ay parurusahan ng sabay. Lumapit si Lin Wei sa tabi ko at ibinaba ang kanyang boses sa lakas na kami lang ang makakarinig. Personal kong susubaybayan ng kaso.
Tinitiyak kung hindi ka magkakaroon ng anumang pagkakataon para mabawasan ang iyong sentensya. Guguli mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagmumuni sa bilangguan. Mukhang tapos na ang lahat. Talo ako. Lubusang talo. Sakto noon, biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Ang batang babae na nagpanggap bilang anak ko ay tumakbo papasok, umiyak. Niyakap niya ang binti ni Lin Kui. Wang Mi, sinungaling ka. Sabi mo kung gagawin ko ang itinuro mo, uuwi si Daddy. Bakit nila ikinuro si Daddy? Pakawalan niyo siya. Biglang tumahimik ang buong interrogation room. Pagad na nawalan ng kulay ang mukha ni Lin Wei. Sinubukan niyang takpan ang bibig ng bata. Wanwan, huwag kang magsalita ng kung ano. Ano? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya, sigaw ko. Nakatuon ang tingin ng lahat sa bata. Lumuhad si Leader Zhao, nagtanong sa pinakamahinahong boses na posible. Anak, maaari mo bang sabihin kay Tito kung ano ang ibig sabihin ng gawin ng itinuro niya? Ano ang tungkol sa recorder na iyon? Umiiyak na itinuro ng bata si Lin Wei. Si Tita Lin. Humanap siya ng kaibigan para gawin ito sa computer. Sabi niya may sakit si Daddy, at kung magpapanggap akong si ate niya at sasabihin ang mga bagay na iyon, gagaling si Daddy. Sabi niya uuwi si Daddy at makakasama ako. Sinumaling siya. Sinungaling kayong lahat. Pagkatapos niyang magsalita, isang batang pulis sa malapit ang biglang tumingala, nakatitig sa mukha ng bata. Nidan Sao, ang batang ito. Sa tingin ko nakita ko na siya sa mga file ng nawawalang bata. Nabilis siyang taat sa kanyang computer. Isang larawan at impormasyon ang lumabas sa screen. Siya nga, Wanwan, 6 na taong gulang. Isang ulila na nawala mula sa City Welfare Home 3 buwan na ang nakalipas. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Sumugod ako na sinampa si Lin Wei ng makas. Lin Wei, hayop ka. Ginamit mo ang isang ulila. Tao ka pa ba? Hawak ni Lin Wei ang kanyang mukha. Umiiwas ang tingin habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Iyon ay isang paraan lang. Ginawa ko iyon para pigilan siyang saktan si Li Hao. Wala akong ibang pagpipilian. Tumalo si Leader Roo. Ang kanyang tingin ay parang lagari kay Lin Wei. Team Lililin, na iyon, pakiusap. Ibigay mo ang USB drive na iyan. Nanigas ang katawan ni Lin Wei. Sa ilalim ng tingin ng lahat, atubili niyang ibinigay ang USB drive sa technician. Inonekta ang drive sa computer. Ninuksan ito. Walang laman. Nakahina ng maluwag si Lin Wei. Pagkatapos ay nagpakita ng prangkang ekspresyon. Sinabi ko na sa inyo, walang laman. Inaamin kong lumabag ako sa mga regulasyon para iligtas ang isang tao. Handa akong tanggapin ang aksyong pandisiplina. Tinakon niya ang lahat ng sisi. Sinusubukang makalusot sa isang simpleng paglabag sa pamamaraan. Habang iniisip ng lahat na matatapos na ang usapin, muling nagsalita ang batang nagngangalang Wanwan. Nagsisinungaling si Tita Lin. Nakita ko siyang nagtago ng isang itim na bagay sa loob ng kristal na bituin sa kanyang mesa sa opisina. Tuluyang nanigas ang ekspresyon ni Lin Wei. Agad akong humiling kay Leader Zhao. Leader Zhao, hinihiling ko ang agarang paghahanap sa opisina ni Lin Wei. Wala kang karapatan. Matalas na protesta ni Lin Wei. Nairoon ako, sabi ni Leader Zhao. Magdala kayo ng mga tao at pumunta. Kalahating oras ang lumipas, sabay ng kristal na palamuti sa opisina ni Lin Wei, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na nakatagong kompartemento. Sa loob ay isang itim at naka-encrypt na hard drive. Sa harap ng lahat, sinimulang i-hack ng mga teknisyan ang drive. Pagkalipas ng 10 minuto, nabuksan ang password. Ang laman ng hard drive ay ipinakita sa lahat. Nito ay isang malawak at nakakagulat na black market industrial chain. Itinaan nito ang mga maruruming sikreto ng dosenang mayayamang negosyante at opisyal, kabilang ang panunuol, money laundering, at maging ang
upa ng mamamatay, tao. At si Lin Hihao ang intelligence agent na responsable sa pagkolekta ng impormasyong ito, kasama si Lin Wei bilang kanyang protector. At ang pagkawala ng aking anak na si Nyanyan ay naitala rin sa isa sa mga dokumento, na may pamagat na aksidenteng pag-alis. Detalyado nitong isinalaysay kung paano natuklasan ni Lin Hihao na narinig ni Nyanyan ang kanyang tawag sa telepono, kung paano niya ito nilinlang at ibinigay sa mga human trafficker. At ang trafficker na iyon ay namatay sa isang aksidenteng pagbangga ng sasakyan kinabukasan matapos matanggap ang pera. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang perpektong, saradong law. Niningnan ko ang teksto, nanlalamig ang buong katawan ko. Sa wakas ay naintindihan ko kung bakit may mali sa recording na iyon. Ninwi, mahina ang aking boses, ngunit tumama ito sa puso ng lahat na parang martilyong. Pahihi kasi Nyanyan. Sa tuwing mabihis siyang magsalita o nagiging emosyonal, hindi niya sinasadyang humihina ng maikli at matalas. Ito ay isang bagay na hindi niya makontrol at kailangan ng inhaler para maibsan. Ang recording na ibinigay mo sa akin, wala nito. Nakalimutan mo. Nakalimutan mong may hika ang sarili mong anak. Tuluyang gumuho ang depensa ni Lin Wei. Napaupo siya sa sahig, langko ang kanyang mga mata, paulit na bumubulong, hindi ako. Hindi ko ginawa. Dinala si Lin Hihao. Nang makita niya ang laman ng hard drive, agad siyang nabalib. Sumugod siya kay Lin Wei na parang isang asong ulol, kinakalmot at sinusuntok siya. Lin Wei, walang kwenta kang hayop. Hindi ba't sabi mo sigurado na? Hindi ba't sabi mo hindi na matatagpuan ang katawan ng batang iyon? Nano ang sinabi mo sa akin noon? Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo ako ang lahat sa iyo. Para sa iyo, vasectomy pa ako. Na yun, para sa patay mong anak, itutulak mo ako sa apoy. Pagkamalay di si Lin Wei. Itinulak siya, nagnangalit ang mukha. Tumahimik ka, basura. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo sa likod ko. Nasiyahan ka ba sa pakikipagtalik sa mga matatandang iyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin noong kinuha mo ang pera nila para bumili ng sasakyan? Isa ka lang asong hindi nasisiyahan. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, paano malalandad ang mga bagay? Utangina mo, Lin Hihao. Nabulag yata ako nang kunin kita mula sa probinsya. Sa interrogation room, sa harap ng lahat ng mga pulis nagsimulang magpaway ng maraas ang dalawa. Inilalantad ang pinakapribado at sukram na mga sikreto ng isa't isa. Sumigaw si Lin Hihao na may mga kakaibang libog si Lin Wei. Gusto niyang panoorin siyang makipagtalik sa ibang babae. Sumigaw si Lin Wei na niloko siya ni Lin Hihao sa ilang babae at ang vasectomy ay para mas madali siyang makipaglaro sa mga babae. Ang buong interrogation room ay napulo ng kabastusan at ng baho ng kasamaan ng tao. Agad ding ipinatawag ang aking biyenan. Nang makita niya ang ebidensya, ang matandang opisyal na ito na pinahahalagahan ang kanyang dignidad sa buong buhay ay stroke. Bumagsak na may baluktot na bibig at mata. Hinabukasa, pinuntahan ako ni Leader Zhao. Komunikado ang kanyang ekspresyon. Ang biyenan mo ay tuluyang paralisado sa ospital. Hindi niya mapigilat na ang pagdumi. Nagrereklamo ang mga nurse sa amoy at ayaw pumasok sa kanyang silid. Tungkol naman sa kaibigan mong si Atkins, naimbestigahan na namin ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang nakababatang kapatid ay pinaglaruan ng isang negosyante mula sa grupong ito 3 taon na ang nakalipas at nagpakamatay kapamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Si Lin Wei ang namamahala sa kasong iyon noon. Ito ay itinuring na pagpapakamatay dahil sa depresyon. Tumango ako. Lahat ay nagtutuma. Sa korte, sina Lin Hihao at Lin Wei ay nakasuot na luniporme ng bilanggo, mayat ang kanilang mga katawan, wala na ang kanilang dating kinang. Nagtuturuan pa rin sila, parang dalawang talo ng as. Ang bawat pagpupok ng martilyo ng wukong ay parang paglalagay ng isa pang pako sa kanilang bulok na pagkatao. Sa huli, si Lin Hihao ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa sadyang pagpatay, panginhikil, at ilang iba pang krimen.
Si Lin Wei ay sinentensyahan ng kamatayan na may 2 taong palugit para sa sadyang pagpatay, pagdatago ng isang kriminal, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagpeke ng ebidensya. Nang marinig ang hatol, tuluyang nasira ang loob ni Lin Wei, umihi sa kanyang pantalon bago kinalagkad ng mga banay. At ang kaibigan kong si Atsin at ako, sa pagpaplano ng kasong ito sa live broadcast ay naharap din sa paghatol ng batas, pagdukot, paggulo sa kaayusan ng publiko. Ngunit isinasaalang, ang mga pangyayari at ang aming mga aksyon na sa huli ay naglantad ng isang malaking network ng krimen, kasama ang isang pinagsamang petisyon mula sa libong netiles. Sa huli ay pinagtibay ng hukom ang isang makataong pagsasaalang. Rami ay sinentensyahan ng 6 na buwang pagkakakulong at 1 multa. Noong araw na ako ay pinalaya, madilim ang kalangitan. Sinundo ako ni Ekin. Walang nagsalita sa amin. Tahimik lang kaming naninigariw. Salamat, sabi ko. Ako ang dapat magpasalamat. Kumina siya ng usok. Para sa kapatid ko, at para sa sarili ko. Iisa akong pumunta sa sementeryo sa labas ng bayan na may dalang 1 bote ng erguoto at 1 bakal na palangganang. Sa harap ng sinotak pinanian, iniladay ko ang kopya ng hatol sa palanggana, 1 pahina sa bawat pagkakataon. 1 posporo ang silindihan, at umapoy ang mga apoy. Sinunog ang mga pangalan at kapalaran ng mga kriminal na iyon hanggang maginabo. Binuksan ko ang bote ng alak, uminom ng malahi. At pagkatapos ay ibinuhos ang natitira sa harap ng puntod. Anak, tingnan mong mabuti. Lahat ang mga hayop na iyon ay nasa ilalim na. Umihip ang hangin, nanakit ang aking mga matang. Kinuha ko ang 1 sigarilyo mula sa aking bulsak, nanginginig ang aking kamay. Humikit ako ng malalim at dahang ibinuga. Sumandal ako sa malamig na puntod at dahang umupo. Anak, walang kwenta na si Papa. Wala nang gagambala sa iyo.